paano ba tayo tutugon kung tinatawag tayo ng Panginoong Yesus bilang kanyang mga alagad? Una, follow Jesus in your ordinary life. Pangalawa, respond to Jesus without delay. Number 3, join Jesus in reaching people. Una, pag-usapan natin, follow Jesus in your ordinary life. Sabi sa Marcos 1:16-17, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Wow! Nakaka-bless itong talata na ito kasi para sa mata ng Panginoong Yesus, nakikita niya ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman, walang madumi o malinis. Ang ibig sabihin, tatawagin niya ang isang ordinaryong tao kagaya ni na Simon at Andres. Wala silang theological credentials. Wala silang mataas na status sa lipunan. Ano daw yung kanilang pangkabuhayan? Sila ay mga mangingisda. Ibig sabihin, hindi sila tinawag ng Diyos dahil meron silang special na galing. Hindi sila tinawag dahil may potential silang maging magaling na leader base sa standard ng mundo. No, hindi ganon. Maaring wala silang potential sa paningin ng iba, pero tiningnan ng Panginoong Yesus kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan nila. Misa kasi, naisip natin, sinasabi sa sarili, Pastor, hindi ako qualified, hindi ako worthy, mahiyain ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral o kaya sobrang makasalanan ako. Minsan, dinadagdag pa natin, ang gulo ng pamilya ko o may past ako na nakakahiya. O wala naman akong alam sa Biblia, hindi ako marunong mag-pray ng mahaba. Iniisip natin na kailangan perfect ang resume natin bago tayo pansinin at gamitin ng Diyos. Punong-puno tayo ng apprehensions. Pero kapatid, listen to this. God does not call the qualified. He qualifies the called. Ang pagtawag niya sa iyo ay hindi nakadepende sa galing mo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa buhay mo. Kaya pag nag-aalangan ka na sumunod sa Panginoong Yesus, kaibigan, mag-pray ka. Lord, ganito lang ako pero ang laki pala ng kaya mong gawin sa akin. Tulungan mo po ako na ma-overcome ko yung takot at alinlangan. Tinuturo sa atin ng verse na ito na tinatawag ng Diyos ang mga alagad niya mula sa kanilang mga regular na gawain. At ginagamit sila para sa isang extraordinary na purpose. Imaginein mo, mangingisda sila. Pero tingnan mo, napakalaki na magiging purpose nila. Pero mamaya pa yon. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Minsan, maring inisip natin na parang wala namang significance ang buhay ko. Walang purpose. Kasi ganito lang ang kalagayan ko sa buhay. Kaibigan, kahit ano ang kalagayan mo, ay merong malaking plano ang Diyos sa iyo. At tinatawag ka niya ngayon. Si Simon at Andres, wala sila sa church nung tinawag. Wala silang hawak na Bible nung tinawag. Hawak nila ay lambat. Basang-basa sila ng tubig alat, amoy isda. Pagod sa maghapong pagtatrabaho. Ang ibig sabihin, dumating ang Panginoong Yesus sa pinaka-ordinaryo at pinakamaduming bahagi ng araw nila. Tingnan mo, sabi ni Charles Spurgeon, Christ is not looking for the polished stones to build this kingdom, but the unhewn stones right out of the quarry. Ibig sabihin, hindi hinihintay ni Lord na maging makinis ka muna o nakabisado mo na dapat ang buong Biblia bago kanya tawagin. No, kinukuha niya tayo ng magaspang pa. Tinatawag ka ng Diyos habang ikaw ay nasa kalagitnaan pa ng paghihirap mo sa araw-araw mong pagtatrabaho at sa mga ordinaryo mong ginagawa. Halimbawa, si Eliseo, tingnan mo kung paano siya tinawag ng Diyos. Sabi sa 1 Kings 19:19, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Ito yung tagpo na inanoint ni Elias si Eliseo bilang susunod na propeta. Pero nasaan ba si Eliseo? Nasa templo ba siya? Nakadamit ba siya ng pangpari? Hindi. Natagpuan ni Elias si Eliseo na nasa gitna ng maputik na trabaho bilang magsasaka. At yung pagsuot ni Elias kay Eliseo ng kanyang balabal ay simbolo na sinasalin na ni Elias yung kanyang authority at pagkapropeta kay Eliseo. Pag ini-imagine ko ito, grabe. Biglaan lang, nag-aaral lang si Eliseo. Sabi siguro niya kay Eliseo, ikaw na ang next prophet. Ito na appointment letter mo. And then, boom, binato yung balabal. Grabe,
ngayon, tignan mo sagot ni Eliseo. 1 Kings 19:20-21. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Pagkatapos matanggap ni Eliseo ang balabal, ay umuwi siya at gumawa ng isang matinding hakbang. Ano yung matinding hakbang na yon? Pinatay niya ang kanyang toro at ang ginamit niyang panggatong ay ang kanyang pamatok at araro. Grabe! Sinunog niya ang pinagmumulan ng kanyang pangkabuhayan. Ito ay nagsasabi sa Diyos na, Lord, susunod ako sa iyo. Hindi na ako babalik dito sa dati. Wala po akong plan B na kapag hindi nag-work out itong pagiging propeta ko, ay babalikan ko na lang yung mga baka at pag-aararo ko. No. Sinunog niya. Sobrang committed siya sa kanyang calling. Pagkatapos nito, sumunod siya kay Elias bilang isang disciple. Kaibigan, tinawag si Andres at Simon at tinawag din si Eliseo na mga ordinaryong tao kagaya ko at kagaya mo. Hindi man tayo literal na pinapaalis sa trabaho natin, pero pinapaalis tayo ng Diyos sa makamundong sistema kung paano natin ginagawa ang ating trabaho. Ako din, hindi ko akalain na tatawagin ako ng Panginoong Yesus. Sobrang dumi ko. Nasa kalagitnaan ako ng makasalanang buhay. Lugmok ako sa immorality. Lahat ng maruming sideline pinapasok ko. Basta magkapera lang ako. Nagbebenta ako ng mga nakaw na pyesa noon para lang may pangbisyo. Lugmok din ako sa pambababae. Wala akong pakialam sa damdamin ng iba kung sila ay masaktan. At sa kumpanya namin, ako yung klase ng boss na sarcastic at mayabang na boss. Nandoon ako sa pinakamababa, sa pinakamaduming parte ng buhay ko nung ako ay tinawag ng Panginoong Yesus. Katulad ng putik sa bukid ni Eliseo. Pero dahil sa grace ng Diyos, tinawag niya ako mula sa putikan. At kung tinawag niya ako, tatawagin ka rin niya, kaibigan. Nang makilala ko ang Panginoong Yesus, nang maintindihan ko yung gospel ng kaligtasan, nilinis niya ako. Pinatawad sa lahat ng kasalanan ko kahit na hindi ako karapat-dapat. At sabi ko, Lord, kung kaya mong mahalin at linisin ng isang makasalanang katulad ko, ay ibibigay ko na rin ang buong buhay ko sa iyo. Wala akong kakayanan, wala akong skill, di ko alam kung ano ipapagawa mo sa akin, pero susunod po ako. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi ikaw na po. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him come and die. Narealize ko na kailangan kong patayin yung lumang ako, at hindi yun naging madali. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Yesus sa aking ordinaryong buhay ay nangangailangan ng intentional na mga desisyon araw-araw. By God's grace, sa tulong niya ay sinimulan kong hanapin siya araw-araw. Nagbasa ako ng kanyang salita, humingi ako ng direksyon para sa buhay ko araw-araw. At dahil isa sa direksyon niya sa akin ay mamuhay bilang anak niya, ay hininto ko yung pagsama sa mga barkada ko sa inuman at sa pambababae. Hindi dahil galit ako sa kanila. Mga kaibigan ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero na-realize ko, mahina ako. Hindi ko kakayanin ang temptation kung patuloy akong sasama sa kanila. Naging intentional ako na i-protect ang relasyon ko sa Diyos. At sa opisina naman, sa tulong ng Diyos ay sinimulan ko mag-share ng gospel sa mga empleyado namin. Nag-start ako ng Bible study sa aming office. Kaso, pinigilan ako ng mga boss ko. Sabi ko, Lord, paano ako magiging fisher of men kung bawal sa sarili naming opisina? At nalangin ako na bigyan ako ng Diyos ng maliit na business na sarili ko at magkaroon ako ng kalayaang i-disciple ang mga employee namin. By the grace of God, sinagot niya ang panalangin na yon. Kaya ngayon, sa maliit na business namin, nakapag-Bible study kami once a week. Kapag may applicants noon bago mag-pandemic, pagkatapos ng interview, ay sinishare namin ang kaligtasan. Sa umaga, bago mag-start yung trabaho, may daily devotion kami para ipakita na ang negosyong ito ay nakadepende sa Diyos, hindi sa galing namin. Kahit sa bahay, by God's grace, we make sure na may short devotion kami araw-araw ng pamilya ko bago kami matulog. At na-realize ko na ito yung sinasabi na follow Jesus in your ordinary life. Sabi ni C.S. Lewis, Christ says, give me all. I don't want so much of your time and so much of your money and so much of your work. I
want you. Kaibigan, follow Jesus in your ordinary life. Hindi lang ilang parte ng buhay natin ang hinihingi niya, kundi hinihingi niya ang buong ikaw, ang buong ordinaryong takbo ng ating pamumuhay. Sabi sa Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaibigan, ang opisina mo, ang pabrika na pinapasukan mo, ang kusina mo, ang pagiging grab driver, ang pagiging estudyante, yan ang lugar na kung saan ikaw ay makakasunod sa Panginoong Hesus. Hindi mo kailangang hintayin na maging ideal ang lahat ng bagay bago ka mag-serve. Start a short prayer routine with your co-workers. Habang nagkakape kayo sa pantry, magbahagi ka ng kabutihan ng Diyos. Bago ka mag-umpisa ng shift mo, ipag-pray mo ang kumpanya ninyo. Kapag nag-check ka ng assignment ng mga anak mo, ituro mo sa kanila kung sino si Lord. Kaibigan, follow the Lord in all areas of your life.